baka hindi na nga po pwede talagang bumalik sa work, sabi niya. Hi guys! Welcome back to my channel! So, ayun guys, kamusta kayong lahat? Ang tagal nating nawala. So, ayun, sinipag-sipag ako na video kasi team bahay na naman tayo ulit. Yes, tama kayo nang narinig guys. Tama kayo nang narinig. Team bahay na naman tayo ulit dahil ayun, i-start ko na ang maternity leave ko ngayon. So, ang start talaga ng maternity leave ko guys is this month of June talaga. Pero, yun ay emergency maternity leave lang talaga guys. Naging emergency leave lang talaga. Pero actually, ang plan ko talaga is by July pa ako mag-leave. Kaso, ayun nga, unexpected, hindi din naman natin masasabi kung ano yung mangyayari. So, nagkaroon ako ng emergency leave. Actually guys, nasa rest na ako ng middle of May, month of May. Naka-rest na ako kasi pahinga ako ng OB ko. Oo nga, para sa mga hindi nakakaalam, yes, buntis po ang inyong lingkod. Buntis po ako for my second baby and we're currently 33 weeks na po. So, ayan, malaki na talaga si baby at malapit na po talaga akong mangitlog. Nagkaroon ako ng emergency leave, guys. So, last check-up ko ng middle of May. Ang nangyari is, yung weight ng baby ko, nung last check-up ko is 1,500. So, nasa 1 kilo mahigit na siya. And then, nung the following check-up ko, yun nga, nung middle of May, biglang nag 1,300. Biglang bumaba. Sabi ko, possible ba yun na bigla na lang bumaba yung weight niya. Tapos, chinek niya naman ako. Chinek naman niya yung aking kifey. Chinek niya ang aking kifey kung merong kung nag-leak ba yung panubigan ko. Kasi daw, baka daw may tendency na nag-leak yung panubigan ko. So, medyo kinabahan. Kinabahan ako guys. Kasi first time ko talaga narinig yung ganun. Hindi naman na ganun dati yung first baby ko na ang ganda ng weight niya, flow ng weight niya, and then biglang bumaba yung weight niya. Di ba talaga ako nag-worry talaga ako guys kasi first time ko talaga na-encounter yung ganun. So, chinek niya naman yung kifey ko. So, ayun guys, okay naman, wala naman daw nag-leak. And then, nung araw din na yun, nung check-up ko guys, is non-stress test niya ako. So, napunta ko ng 4th floor nun, kasama ko si daddy. Punta kami ng 4th floor, tapos chinek yung heartbeat ni baby. Parang 30 minutes ata ako nun, or halos nasa 1 oras akong nakamonitor. Yung chinek yung movement ni baby, kung okay naman siya. So, ayun, after naman ng test na yun, okay naman. So, ang advice lang sa akin ng OB ko is mag-bed rest ako. So, yun guys, bali napag-usapan namin ni daddy nun na mag-leave ako for 10 days. Observe ko muna yung sarili ko, observe ko din si baby kung ano yung magiging progress namin within that 10 days. So, hindi ko muna sinabi sa leader ko na magma-maternity leave na talaga ako. Kasi, nung nagsabi ako sa kanya na kailangan ko mag-bed rest, ang sabi agad sa akin na leader ko kung hanggang sa manganak na daw ba ako. So, sabi ko sa kanya, hindi muna. So, i-observe ko lang muna yung sarili ko, at saka lalo na to si baby, observe ko muna siya within 10 days. And then yun nga guys, habang nasa bed rest ako guys, so syempre minsan lumalabas kami, naglalakad-lakad din ako, ganun. Hindi naman po pwedeng lagi lang ako dito sa bahay guys, lagi na lang nakahiga, hindi naman pwede yung ganun guys. So, may time na umuwi kami sa biyanan ko, gano'n, tapos naglalakad-lakad ako. May time na, guys, sumasakit na talaga yung aking kifey. Tsaka hindi na ako gano'n, hindi na ako gano'n na, hindi na ako normal maglakad, guys. As in, sobrang bagal ko na talaga, guys, maglakad. At saka kapag medyo matagal na ako naglalakad, sumasakit talaga ang aking kifey. Tapos, ayun, yun nga, sinabi ko kay daddy. Sabi ko, daddy, parang hirap na ako maglakad. Masakit na sa kifey pag naglalakad ako. So, ayun, nag-usap kami ulit.
Tapos sabi niya sa akin, baka hindi na nga po pwede talagang bumalik sa work, sabi niya. So, ayun, sabi ko sa kanya, gamitin ko na yung vacation leave ko. Kasi meron pa naman akong 6 days vacation leave, guys. So, sabi ko sa kanya, pwede ko nang gamitin yun. Kasi nga, yun nga, kung babalik din naman ako, guys, sa work, hindi din naman ako ganun na po pwedeng matagtag. Kasi nga, ang naging problema nga sa akin, guys, is natagtag ako, guys, ng maaga. Yung pala yung naging, yun yung naging reason kung ba't ako pinag-bedrest ng OB ko. Hindi ko nasabi kanina. Yun yung naging problema ko, guys. Natagtag ako ng maaga kasi hindi naman ako talaga, guys, masela na nagbubuntis. Kaso nga lang, every time na nagwo-work ako, ang work ko lang naman, guys, is 2 days work, 2 days off. So, hindi naman ako halos madalas pumapasok. So, kada pasok ko, guys, nagmamachine pa talaga ako. So, ang setup ko sa work is, pagpasok ko sa work, nagmamachine ako, guys. So, mounter ako, naglalakad-lakad ako doon, ganyan. Madalas nakatayo ako. Tapos, pero nauupo-upo rin naman ako, guys. Kaso nga lang, mas madalas na nakatayo at naglalakad ako. And then, in that case, guys, natagtag ako ng maaga. Kaya pala, medyo, sabi sa akin kasi ng OB ko, meron akong mild contraction. So, kailangan kong mag-bed rest. Hindi ko nasabi ganito. Meron akong mild contraction, guys. So, kailangan kong mag-bed rest. So, ayun, guys, nagulat nga din kami nung sinabi sa amin ng OB ko yon na, sabi niya kasi sa akin, nagtatrabaho ka pa ba? Sabi ko, oo, nagtatrabaho pa ako. So, kailangan ko nga daw mag-bed rest. Kasi nga daw, may mild contraction daw na na-trace doon sa, ayun nga, na-stress test na ginawa sa akin. And then, nung time na yun, nagagalit talaga sa akin si daddy. Nagagalit siya sa akin kasi nga, bakit daw kailangan nagpapakapagod ako sa trabaho ko, bakit daw hindi daw ako nagsasabi sa leader ko na napapagod na ako. Kasi ako, guys, nagtatrabaho ako, pero pag feeling ko pagod na ako, nagpapahinga naman ako, hindi ko naman talaga tinatagtag yung sarili ko. Feeling ko hindi ko tinatagtag yung sarili ko, pero natatagtag na pala ako. Kasi nga, hindi naman ako ganun kaselan sa work, hindi naman ako yung konting kibot, may masakit. Kaya feeling ko, okay lang ako. So, yun, guys, napag-decide na namin ni daddy na ayun, i-file ko na yung 6 days vacation leave ko. So, nung na-file ko na yung 6 days vacation leave ko, tsaka pa lang, ifa-file yung talagang maternity leave ko, guys. So, ayun. Siguro naman, mapapadalas na yung pag-upload ko dito sa YouTube channel ko. Kasi, yun nga, team bahay na naman tayo. Ang gap pala ni Wanchi at tsaka nitong second baby namin is almost 6 years. So, si Wanchi is magsi 6 years old na this year, 2024. And then, si baby ay lalabas this 2024, guys. So, ayun, sabi din ng iba, medyo malayo daw yung gap ng age nila. So, actually, nung nandyan na si Wanchi talaga, guys, ang plan lang talaga namin is 1 baby lang talaga. Ayun nga, guys, hanggang sa, ayun, lumalaki na si Wanchi. Tapos, sinasabi din sa amin nung biyanan ko, ng nanay ko na, ayun nga, kailangan ng isa pa. So, kailangan magbuntis pa daw ako ng isa kasi mahirap daw na isa lang yung baby. Pero, syempre, diba, sa isip-isip ko naman, kung gugustuhin mo, madali lang naman gumawa, ganyan. So, nung time na wala pa talaga sa isip namin na mag-baby. Sabi ko lang talaga sa biyanan ko, okay lang yan. Pagka gusto naman na namin, mabilis na lang naman magbuntis. And then, dumating yung time na, yun nga, gusto na nga namin mag-conceive, guys. Ari ko, nung time na gusto na talaga namin mag-conceive, guys, dumaan din talaga kami sa stress din talaga ako, guys, sa pagbuo kasi hindi naman pala ganun, hindi naman pala yung iniisip ko noon na parang andali-dali lang naman gumawa, di bali na pagka gusto na talaga namin, so yan, sige, gagawa na lang, ganyan. Nung nagko-conceive na kami, guys, nung nagtatry na kami na bumuo, hindi talaga kami makabuo, guys. As in, nai-stress ako kasi nga ganun pala yon na
Syempre, galing pa ako sa work, tapos nagtatrabaho pa, pagkagaling ko sa work, nagtatrabaho pa ako dito sa bahay, mga gawaing bahay, nag-aasikaso pa ako kay Wanchi, nag-aasikaso pa ako kay Daddy, yung mga gamit dito, inaasikaso ko. Syempre, hindi pala ganun kadali na mag-conceive, or siguro iba-iba lang siguro ng katawan. Kasi syempre may pagod, ganon, minsan wala naman sa mood, ganon, or minsan nasa partner mo naman na pagod siya, ganon. Kaya parang, hindi pala ganon kadali. Ang plan ko kasi noon, magbakasyon muna ng Pinas. So, after bakasyon ng Pinas, pagbalik namin, magta-try na kami. And then, yun, kasi nga, sabi nila, baka daw pagod lang, ganon, kaya hindi makabuo. So, ayun, nagpahinga ako, guys. Halos almost 1 month din yun. Almost 1 month din yun na pahinga. And then, pagbalik, nag-try kami ulit. And then, wala talaga. Tapos, nagpa-check naman na din ako sa OB. Tas nagpa-pap smear ako, guys. Okay naman daw yung matris ko. Wala namang problema. And then yun, ang advice sa amin ng OB is, mag-try lang kami na mag-try, ganun. And then, pagka mga, pag daw umabot doon na 1 taon at hindi pa rin kami nakakapag-conceive, balik daw kami ulit sa kanya. Tapos, titignan daw namin kung ano yung pwedeng gawin para makapag-conceive. And then, siguro mga 3 months or 4 months ata nun, guys, na nagtatry kami. Naisipan namin ni Daddy na mag-vitamins. Hindi pala namin, ako na mag-vitamins. Naisip na parang sabi ko sa kanya, Daddy, okay na mag-vitamins kaya ako. So, nagpunta kami doon sa may bilihan ni Wanchi ng baby store. Doon sa baby store, nagpunta kami sa baby store, tapos nagtanong-tanong kami doon sa mga pharmacies kung ano yung pwedeng inumin para sa mga nagbabalak ulit mag-baby, ganun. Bali, binigyan niya kami ng vitamins, guys. So, ito yung binigay niya na vitamins sa akin. Ito yung binigay niya na, guys, na vitamins sa akin. 90 tablets ata yan. Ito, basta 90 tablets ata yan. Tapos nasa 1,000 mahigit. So, yan lang, guys, yung ininom ko. Nung, parang sabi kasi sa amin ng pharmacist, para daw i-prepare yung mattress. Sabi naman niya, yun sabi niya sa akin. Pero try daw namin yun kasi madami daw. Yun daw yung lagi nilang, nire-recommend sa mga yan daw yung nire-recommend nila, guys, sa mga planong mag-baby ulit. And then, ayun nga, guys, yung 90 tablets na yan is good for 3 months na. So, alam nyo ba, guys? Natatawa talaga ako sa story nung nung pagkabuo namin, pagka-conceive namin na tong second baby. Kasi, mauubos na talaga, guys, yung vitamins ko. Sabi ko kay Daddy, may times talaga na stress ako, Daddy. Wala pa din. May times na naiyak ako, guys. Lalo na pagka bigla ko na lang re-reglahin, ganun. Tapos, dumating pa yung time na, sabi ko sa kanya, kasi guys, this month is my birth month. And, 34 years old na ako, guys. Sabi ko kay Daddy, naiyak ako. Sabi ko kay Daddy, sige, wag na tayo magpaka-pressure sa pagbuo ba ng itong second pregnancy ng baby. Sabi ko, kung ibibigay, sabi ko na lang sa kanya. Basta, pag na-reach ko na ang 35 years old at wala pa rin, siguro, si Wanchi lang talaga, sabi ko sa kanya. Siguro si Wanchi lang talaga. So, once I reach 35 years old, Daddy, sabi ko, mag-stop na tayong mag-buo. Yung bang gawa-gawa na lang ganun, di ba? Ang mag-asawa naman, hindi naman nawawala yung sex life ng mag-asawa. So, ayun, sabi ko, siguro sabi ko sa kanya, basta ako, pag nag-35 years old na ako, stop na tayo ng pagbuo, gawa-gawa na lang, ganyan. Gawa-gawa na lang, ganon. So, kasi mahirap naman na, 35 years old na ako, nandito kami sa Taiwan, guys. So, dito sa Taiwan, guys, medyo mataas ang cost of living. So, hindi po pwedeng, mag-isa lang yung asawa ko na nagtatrabaho. Hindi ako po pwedeng matagal na nakatingga sa bahay. So, sabi ko sa kanya,
once I reach 35 years old at wala pa rin talaga, okay lang, edi wala, kasi wala na, yun nga, edi wala, magpasalamat na lang tayo, kasi nga, meron na tayong wanshi, sabi ko sa kanya na gano'n. And then, yun nga, guys, nakakatawa kasi sabi ko sa kanya, Daddy, mauubos na yung vitamins, wala pa rin, hindi pa rin tayo nakakabuo, sabi ko na gano'n. Tapos, ang tawag dito, as in, wala na talaga. Kada gumagawa na lang kami, guys. Wala na lang, ganun. Okay ngayon, pwede tayong gumawa, ganyan. Ovulation day ko ngayon. Okay, sige, mag-try tayo. Ganun na lang kasi, guys. As in, wala na talaga. Kasi nga, parang tinanggap na namin na okay kung ibibigay. And then, dumating yung time na, ang tawag ito, na-conceive ko kasi si baby month of November. So, November is our wedding anniversary, guys. So, ayun. After ng wedding anniversary namin, akala ko talaga rereglahin na talaga ako. Akala ko talaga, guys, rereglahin na ako. Tapos, kasi nagkaroon ako ng spotting, guys. Kaya sabi ko, siguro normal na ano lang to, spotting, ganyan. Tapos rereglahin na ako. Kasi hindi ko na nga iniisip na makakabuo kami. Kasi parehas kaming busy din sa trabaho. Pag-uwi ng bahay, asikasuhin si Wanchi. Hindi lang naman din ako nag-aasikaso, si Daddy. Naghahatid minsan kay Wanchi, nagsusundo. Kaya, ayun, hindi lang naman ako pagod din naman yung partner ko. Kaya, hindi siguro nagtatapat yung timing namin. And then, akala ko talaga, ano lang siya, normal spotting, gano'n na mamaya magre-reglahin na. And then, 2 araw ata akong nag-spotting noon. No? 2 araw ako, guys, nag-spotting. And then, ano lang siya, 2 araw ako nag-spotting. Hindi ko lang siya pinansin. Hindi ko din agad sinabi kay Daddy. Kasi, ayoko naman mag-expect agad-agad. Tapos, inabot na ako ng guys, pag 2 weeks na. Tapos, inopen ko kay Daddy. Sabi ko kay Daddy, Daddy, magdadalawang linggo na akong hindi nireregla, sabi ko. Pero, sabi ko, nagka-spotting ako. 2 araw ako nagka-spotting. Sabi ko, 2 araw ako nag-spotting, sabi ko sa kanya. Ngayon, si Daddy naman, parang ayaw niya din talaga mag-expect, sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin noon, hayaan mo na. Tignan na lang natin next month kung rereglahin ka, sabi niya sa akin. Ayoko naman magpaka-kampante, guys, kasi nga, nagkaroon ako ng spotting. So, natatakot ako na baka mamaya may something na sa akin na hindi ko agad na maagapan. So, sabi ko kay Daddy, bilang mo na lang ako ng pregnancy test. Bilan mo ako ng isa, kahit isa lang. Sabi ko na ganon. And then, sakto nung uuwi nga kami sa biyanan ko, binilan niya ako nung bago kami bumiyahe papunta ng Miauli. Binilan niya ako sa pharmacy. Akala ko talaga hindi niya ako bibilan noon. Kasi nga sabi niya may dadaan na lang daw siya. Tapos, pagbalik niya sa sasakyan, may dala-dala na siyang pregnancy test. Di inabot niya sa akin. Pagdating namin doon sa biyanan ko, nag-CR ako, tapos ginamit ko. Sabi niya, sige yan, gamitin mo na. Sabi niya, gabi yun, guys. Gabi kami dumating doon sa biyanan ko. Tapos, wala talaga ako, guys, kaka-idea nung lang. Basta gumamit lang talaga ako kasi nga, syempre, natakot ako. 2 weeks na ako. Hindi nire-regla, guys. Hindi nagtuloy yung regla ko. 2 weeks na. Tapos, spotting yung nangyari. Ayun nga, nagpabili ako ng pregnancy test. Nag-try na ako. Tapos nagulat ako, guys. 2 talaga. Nag-2 lines talaga siya. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko. Hindi ko alam kung masaya ba ako or iiyak ba ako o ano. Kasi parang yung nung araw na yun, natulala talaga ako sa siya. Sabi ko, totoo ba na buntis ako? Parang ganun, totoo ba to? Sabi ko, hindi pa talaga ako hindi ko alam kung iiyak ako, hindi ko alam kung sobrang saya ko ba, or ewan, ganon yung feeling ko, guys. Tapos, paglabas ko ng CR, sabi ko, Daddy, 2, sabi ko. Tapos, narinig ng biyanan ko, sobrang tuwa din ng biyanan ko nung narinig niya na, ayun nga, nag-positive na nga ako sa pregnancy ko. Tapos,
nag-try ulit kami nung kinaumagahan, guys. Bali, bumili ulit siya ng 2. Tapos, nag-try ako ulit nung umaga kasi nga, syempre, iba daw yung mas accurate daw pag umaga, yung unang ihip. Nag-try kami ulit. So, bumili siya ulit ng 2. Nag-try ako. 2 talaga, guys. And then, parang, ilang araw ba bago ako pumunta ng ano, parang, inabot pa ata ako ng 3 days or mga 5 days pa ata, guys. Mga 5 days pa ata, guys, bago ako pumunta ng OB. Nagpa-check talaga kami sa clinic. Hindi pa na sa clinic, nagpa-check talaga kami sa hospital na, ayun nga, kung talagang meron. Tapos, ayun nga, guys, confirm, guys, na meron na nga. Bali, ang unang nakita, nung nagpunta kami sa may, ano ko, sa clinic, guys, sa may, sa OB, guys, unang check sa ultrasound ko, meron na siyang gestational sac. Yun lang, gestational sac. Wala pa siyang heartbeat, guys. As in, wala pang heartbeat. So, sabing ganun sa akin, starting na daw yung pregnancy. So, pinabalik ako after 2 weeks. Tsaka namin nakita yung heartbeat ni baby. Sobrang saya ko talaga, guys, nung narinig ko na yung heartbeat. Sabi ko, talagang meron na nga talaga. So, ayun. Sobrang saya namin, guys. Hindi namin iniisip na sana ganito yung gender ni baby. Sana ganito yung ibigay. Ganun, guys. Parang naging ano na lang kami na sobrang, ang saya namin kasi nga, ayun nga na, nakabuo kami. Hindi rin nga din namin alam, guys, kung paano nangyari, paano namin nagawa na, nakabuo na, gano'n. Sobrang tagal na hinintay-hintay din namin. Tapos, si Wanchi din talaga nag-ano na siya, gusto din niya din magkaroon ng kapatid. Kasi nga, yung mga pinsan niya may mga kapatid siya. So, bali, siya lang yung apo na walang kapatid. Siya lang yung apo na nag-iisang anak lang talaga. So, yung mga kapatid ng mister ko, kapatid ni daddy, may mga dalawa kasi mga anak noon. So, may mga kalaro. Si Wanchi lang yung wala talagang kalaro. Kaya, pinush talaga kami ng biyanan ko tsaka ng parents ko na, ayun nga, sundan na namin. Kasi nga, iba yung kapatid, iba naman yung pinsan na kalaro niya, ganon. Iba daw talaga yung kapatid na kasama niya, ganon. Yun na muna ang chikahan natin for today's video, guys, kasi medyo mahaba na tong medyo mahaba na tong video na to, guys. So, ayun, itatry ko na lang ulit guys, mag-update sa inyo pag sinipag na naman ako ulit, guys, mag-video. So, siguro sa sunod na video ko, guys, is yung story ng birth vlog ko na. Or siguro yung happenings ko na lang dito sa bahay. Kasi team bahay na nga tayo. So, ayun, guys. So happy at bumalik na naman ako ulit. And, ayun, guys. See you on my next vlog. And thanks for watching. Bye!